nabanggit ko sa kanila na ano ba yung buhay ng mga taong nagpe-penitensya? Meron ba silang idea o kilala ba nila si Jesus? Or in short, kilala ba nila ang Diyos sa kanilang mga buhay? 100% ang mga taong ito ay kumikilala sa Diyos, pero hindi nakauunawa ng mga bagay na ginawa ni Jesus. Kapag totoong naunawaan na natin yung mga bagay na tinapos na ni Kristo, hindi na natin kailangan pa na pahirapan at i-challenge ang ating mga sarili sa ating buhay pananampalataya. We cannot challenge ourselves. And God is not requiring you to prove yourself when it comes of proving your faith. Uulitin ko po. Yung pananampalataya na meron tayo ay hindi galing sa atin. Yung pananampalataya na na-enjoy natin ngayon, ito lang din ay naibigay sa atin. Dahil walang pananampalataya ang nanggaling sa atin. Sabi dyan sa ating introduction, sa buhay pananampalataya, mahalaga na hindi lang natin nakikilala si Jesus, bagkus ay nauunawaan natin ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Malaking kalugihan sa buhay ng mananampalataya na umasa lamang kay Jesus para sa pisikal na buhay. Kapag ang laging pag-asa natin ay naniniwala kay Jesus kasi ito yung mangyayari physically, maraming nananalangin sa Diyos para maging maayos na ang mundo, we cannot pray for that. Dahil ang mundo ay iinog at iinog kahit hindi mo ipanalangin. Noong mga panahon na si Jesus Christ ay tumanggap ng tinatawag na penitensya or paghatol bago siya ipako sa krus, naranasan niya kung paano ang pahirapan ng mga Romano, kapwa niya mga Hudyo, kahit mga kapwa niya Hudyo, patayin siya, ipako siya sa krus. Why? Dahil hindi nila naunawaan ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Bagamat nakita nila si Jesus ay nagpagaling, si Jesus ay bumuhay ng patay, si Jesus ay nagpakain ng libo-libong mga tao, at higit sa lahat, si Jesus ay nagpalayas ng mga masasamang espiritu. But then again, they don't understand kung bakit ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito. Ang nais lang makita ng mga tao that time is, paano kami lalaya sa pamumuno ng mga Romano, dahil ang supremacy ng Roman Empire that time is kapag hindi ka sumunod, kailangan mong maparusahan. Kaya gayon na lang na lagi nilang ini-insist si Jesus Christ, you are blasphemer. No? Pagsalungat ang mga turo ko sa mga bagay na katuruan at mga naituro sa amin. Pero malinaw sinasabi sa aklat ng mga 1 Corinthians 15:19, sabi diyan, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo lang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung tayo ay nananampalataya na one day, gaganda ang ating kalusugan, gaganda ang ating kabuhayan, gaganda ang takbo ng buhay pisikal na meron tayo, that time, nalilihis na tayo ng tinatawag na pananampalataya. Because in this world, God has given us the freedom, the free will to do everything according to your will. Either, it might result good or bad, it's up to you. Good or bad, nakadepende ito sa mga desisyon na ating ginagawa. But then again, ang buhay pananampalataya ay hindi rin nababase na tayo ay naniniwala kay Jesus. Tayo ay umaasa kay Kristo para lamang sa pisikal na buhay na ito. That time, tayo ay nalilihis na sa tinatawag ng maling pananampalataya. Kaya nung time na si Jesus Christ ay halos hirap na siya ay nagkakandadapa na habang siya ay pinapahirapan ng mga Romano para dalhin doon sa bundok kung saan siya ipapako, no? Nilapitan siya ng mga babae sa Jerusalem. Binigyan siya ng tubig at sinabi sa kanya, ipagdarasal ka namin, Panginoon. Then Jesus said,
Huwag ako ang ipanalangin ninyo. Huwag niyo kong iyakan. Kasi nakita nila, awang-awa na sila kay Jesus. Puro sugat na, nanghihina na, to the point na iniiyakan na nila si Jesus. But this is the word of Jesus. Do not cry for me. Iyakan ninyo ang inyong mga sarili at iyakan ninyo ang inyong mga anak. Bakit ganun ang winika ni Jesus? Bakit ganun ang sinabi ni Jesus? Dahil time will come, kapag hindi ninyo totoong naunawaan ang mga ginawa ko, darating ang panahon na mahihirapan kayo sa inyong buhay pananampalataya. At yun ang nangyayari even up to this point of time. Ang mga taong nananampalataya in accordance to their decision, to their will, to their effort, kaya nawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Jesus. Minamasama ba ng Diyos ang mga taong nagpe-penitensya? Hindi. Pero malaking kalugihan na hindi natin na-enjoy ang tinapos na ni Jesus. Instead of pahirapan natin ang ating mga sarili, tiisin natin ang ating mga sarili, bakit hindi tayo magpasalamat? Dahil yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, sinilusyonan na ni Kristo. Then what is the mind of God? Kung si Jesus ang tatanungin, isa lang ang sasabihin ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Instead of us judging them, or instead of them being judged by us, why not ipag-pray natin ang mga tao dito? That one day, God will open their hearts and their eyes to see and to acknowledge kung ano ang ginawa ni Jesus. Then ang pagpapanata, hindi yan ibinigay ng Diyos para gawin natin. Meron lang certain na ginawa at pinagawa at minsan lang ipinagawa ng Diyos yun. No? Sa mga inutos niya sa mga sinaunang propeta, sa panahon ni Esther, na pinag-fasting niya ang mga Israelita, ang mga Jewish, no? Minsan lang ginawa yun at hindi na yun naulit. Kahit sa Jesucristo, hindi niya itinuro na pahirapan natin ang ating mga sarili. Ngunit ang lagi niyang sinasabi, lumapit kayo sa akin because I am the one who make it. Who will make it? I am the one who made it. At sa ating pagpapatuloy, sabi dyan, gayon pa man, ano ba ang mga bagay na dapat nating maunawaan sa mga tinapos ni Kristo? May idea po ba kayo kung ano yung tinapos ni Kristo? Sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, pinaka-importante yung fear na paniniwala doon sa mga bagay na tinapos ni Kristo. Dahil sa church life, tandaan natin ito sa church life, mas binibigyan ng diin yung tinatawag na effort, deeds, physical development, physical appearance. Mas binibigyan ng din ito kaysa doon sa mga tinuro ni Jesus. Kaysa doon sa mga itinuro at ibinigay ni Jesus na dapat nating ipamuhay. Hindi nabibigyan ng diin kasi ang laging ini-insist, laging ang mabuting balita nakapatungkol sa iyo, patungkol sa iyo, patungkol sa atin. But gospel is about Jesus Christ. No? Kaya nga nung time, sa ating point number 1, remember this, pinaka-importante sa buhay pananampalataya at para masabing tayo ay nakatuon kay Kristo, we must be aware about kapanganakan of Jesus Christ. Ang kanyang kapanganakan sa sabsaban. Alam ba ninyo na doon unang naipahayag ang mabuting balita? Ano ang content ng mabuting balita? First, dumating na ang ipinangako sa Lumang Testament. Nung si Jesus ay ipinanganak, dito na nabigyan ng katotohanan lahat ng mga propesiya
Way back doon sa Old Testament. Darating ang Mesiyas, naniniwala kami na darating siya. Pag dumating siya, siya ang magliligtas ng ating sambayan. Siya ang magliligtas at magpapatawad sa ating mga kasalanan. That's why, sabi doon, sino ang nagpahayag ng unang mabuting balita? Ang mga nakasaksi sa kapanganakan ni Kristo. Kaya nung ipinanganak si Jesus, ang mga anghel ay nagpakita, no? Sa tatlong pantas, no? Ipinanganak na ang Mesiyas. Ang magliligtas sa inyo sa inyong mga kasalanan. At yung tatlong tao na yon, the first na nagpahayag ng mabuting balita. Dahil sila ay ang mga taong umasa at naniwala na magaganap lahat ng propesiya patungkol sa darating na Mesiya at dumating na nga ito. Hindi ito alam ng mga tao. Ang alam lang nila, ang kapanganakan ni Jesus ay Kapaskuhan. No? Sabi ko nga kahapon, tignan natin, dalawa lang ang pagkakakilala ng tao sa Diyos. Dalawa lang ang pagkakakilala ng tao kay Jesus. Tuwing Pasko at tuwing mahal na araw. Tuwing Pasko, ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano, mananampalataya? Ipinanganak si Jesus. Tuwing mahal na araw, ano ang pinaniniwalaan ng mananampalataya? Namatay si Jesus. Pero minsan walang naka-acknowledge doon sa ginawa ni Jesus sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo at ano ang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Wala. Napakababaw ng pananampalataya. Bakit? Dahil hindi itinuturo sa church. It's not na hindi itinuturo sa church, hindi nauunawaan ang totoong mabuting balita. Because the focus of the pastor is paano mo maging mabuting tao, paano ka gumawa ng mabuti. Pero wala ang totoong mabuting balita. At yun ang sinasabi ni Jesus na napakalayo ng iyong pananambahan. Bibig lang ninyo ang sumasampalataya, pero yung puso din ninyo na dyan ako nanirahan, wala ako dyan. Dahil ang katuroang focus ninyo ay human rights. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan, which is totoo. Dahil kahit sa kapanahunan niya, walang nagtuturo patungkol sa spiritual na bagay. Ang laging itunuturo ay physical na nakakontent saan? Sa Ten Commandments. Sa 613 mitzvahs ng Roman Empire. Sa Shema, sa Torah. Pero hindi itinuro doon kung ano ang tinugunan ni Jesus, bakit siya kailangang ipanganak. Kung kayo po ang aking tatanungin, bakit kailangan ipanganak si Jesus? Kung ang focus ng Diyos ay makilala si Jesus, bakit hindi na lang lantaran ang pagkapahayag sa Kanya? Bakit ipinanganak pa siya sa sabsaban? No? Siguro ng mga panahon na yun, maraming kilalang manggagamot. At pwede doon manganak si Maria. Bakit inalaw pa ng Diyos na si Maria ay manganak sa sabsaban? Pwede naman siguro sa pagamutan ng mga panahon na yun noon. No? Nakikilala lahat ng tao na ngayong araw na ito, ipapanganak, magtutugtugan ng mga trompeta, ito na ang king. Pero bakit hindi inalaw ng Diyos na si Kristo ay dumating ng magarbong pamamaraan? In fact, napakahirap pa. Sabsaban. Alam mo ba ninyo ang sabsaban? Ito ay tulugan ng mga hayop. Pero doon ipinanganak si Jesus. Why? Kung nagkataon si Yesu Kristo ay ipinanganak sa kilalang pamamaraan o sa pamamaraang kilala, hindi na totoong mananampalataya ang mga tao. Dahil ang lagi lang nilang makikita yung physical view na yung king dapat tanyag, dapat makapangyarihan. Hindi nila makikita ang spiritual na bagay. Ang lagi lang nilang makikita yung personal at physical view na gusto nilang maging hari.
Ibig sabihin, hindi magiging absolute ang pananampalataya ng mga tao patungkol kay Kristo. Kaya bakit siya sa sabsaban ipinanganak? So that ang totoong nakakaunawa lang at binigyan ng Diyos ng kaunawaan patungkol doon sa propesiya ng kanyang pagdating, sila lang ang magfo-focus na sasampalataya. Number 1 dyan ay si Maria at si Jose. Bakit absolute ang faith ni Mary at ng kanyang asawa? Kasi alam nila na ang anghel mismo ang nag-announce na ang Mariang ito ay magdadalang tao. Sa panahon ng Hudyo, isang kahihiyan yun. Hindi kayo pwedeng magpakasal. Dapat ang mangyayari muna, meron tayo na magsasama muna kayo at dapat iisin ninyo ang inyong mga sarili bago kayo magpakasal. Nung time na yun, nalaman ni Jose na buntis si Maria. Kaya ang gustong gawin that time ni Joseph ay hiwalayan si Mary. Pero nung iisipin niya na nahihiwalay niya si Mary, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabing, huwag mong itigil ang iyong planong pagpapakasal kay Maria. Dahil siya ay kinalugdan ng Diyos at magdadalang tao sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya absolute ang pananampalataya ni Maria. Dahil kinausap siya ng anghel, ikaw ang magdadala. Ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Kaya siya lang ang totoong nakakaalam na ang batang dadalhin niya ay anak ng Diyos. At sila lang din ang totoong nakakaalam na yung batang dinadala ni Maria ay anak ng Diyos. Sino pa? Yung tatlong pantas. Na sila ang talaga nakakaalam ng propesiya na sa ganitong araw, sa panahong ito, magpapakita ang bituin at kung saan kayo dadalhin ngayon, nandoon ipapanganak ang Jesus na magliligtas sa ating mga kasalanan. Kaya napaka-importante, makita natin ang kahulugan ng kanyang kapanganakan. Tinapos ito ni Jesus. Dumaan siya sa proseso ng pagiging tao at Diyos. Dahil tao ang ililigtas niya. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasi, kung absolute na tao, kung kaya pala natin solusyonan, hindi niya ipapadala si Jesus. Pero mula kay Adan, nag-fail na ang tao. Kaya ang Diyos na ang nagkatawang tao so that masa katuparan ang kanyang plano, hindi madudungisan ng kasalanan ng tao. Kaya kinikilala sa Jesus ay walang kasalanan. Pero dahil tumanggap tayo ng biyaya, si Jesus ay dumating upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Sabi diyan sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23, anong sabi diyan? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ang purpose ng pagsilang ni Jesus? Pagliligtas sa kanyang bayan. Nangyari na ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Parang ang hirap paniwalaan. Pero ang mabuting balita, it's not something to understand. It is something to believe in. Minsan, Lord, bakit hindi ko maintindihan? Anak, hindi ko ipinaparana sa iyo ang mga bagay para unawain mo. Pero para maniwala ka sa akin. Kasi minsan tayo, bilang isang mananampalataya, merong time na kine-question natin ang Diyos. Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Naniwala naman ako na si Jesus ang Kristo. Sabi mo, sumampalataya ako. Sabi mo, maniwala ako. Sabi mo, manalangin ako. Pero bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? At isa lang ang i-reply ng Diyos. Huwag kang magmadali. Alam mo ba
yung pinagmamadalian natin? Bakit kailangan ba dapat today magtagumpay na ako? Kung nananalangin tayong maging successful, dapat ba today maging successful na tayo? Sino ba ang kinukompetensya natin? In the first place. At kung tayo ay nakikipag-competent, who told us na maging makipag-kompetensya tayo? Wala. Pero yan ang turo ng reliyon. Ipakita mo sa kanila na ganito ka. Dapat maging modelo ka ng ganito. Even Jesus, hindi ba yun? Kahit si Jesus. Kaya nga galit na galit ang mga Pariseo sa panahon na si Jesus ay gumagawa ng kanyang public life. Bakit? Kasi nakita nila si Jesus nagpapagaling, nagtuturo. Ganoon nainggit ang mga Pariseo kay Jesus. Kaya lahat ng bawat galaw ni Jesus, tinitignan nila. No? What is the evidence? Na hindi absolute ang katuruan. Alam ba ninyo, nung si Juan Bautista, pinutuligsa siya ng mga tao kasi weirdo daw si John the Baptist. Why? What do you think, kuya? Ang reason, bakit sa tingin nila weirdo si John the Baptist? Kasi si John the Baptist, hindi umiinom ng alak. At hindi siya kumakain ng mga magagarbong pagkain. Kaya akala nila kay John the Baptist, weirdo ito. At nung si Jesus naman ay ipinadala ng Diyos, nakikita nila na si Jesus, inom ng alak. Kain ng kain. Kaya nga sinabihan pa siya ng mga Pariseyong gluttonous, masibak. Kaya hindi na alam tuloy ng mga tao ano ang susundin. Nung si John the Baptist hindi umiinom, hindi kumakain ng maayos, sasabihin ninyo, weirdo. Nung dumating naman ang anak ng tao na nakita niyong umiinom at kumakain, sasabihin ninyo, masama siyang ehemplo. Ano ba talaga? Kaya walang kasiguraduhan ang pananampalataya ng mga sinaunang na iglesia dahil hindi nila lubusang nauunawaan kung bakit ginawa iyon ni Jesus. Ano pa? Nakita nila si Jesus, nakikipag-usap sa mga makasalanan. Kumakain kasama ng makasalanan. Anong sabi ng mga tagapagturo? Bakit ka kumakain kasama ng mga makasalanan? Kasi ang mga Pariseo that time, ang tingin nila sa kanilang mga sarili, very holy. Mga reverend. Kaya hindi sila nakikisalamuho. Kaya balot na balot ang kanilang mga sarili. To the point na may sombrero pa, to the point na nakagaon pa sila para makita ang holy sila. Nung nakita nila si Jesus, kasama kumakain, no? Siguro nakikipag-biruan pa si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kumakain kasama ng mga makasalanan? Bawal yan. But Jesus protect the people from the condemnation of the true sinners. Akala nyo ba ikinabanal ninyo dahil hindi kayo nakikisalamuha sa mga makasalanan? Hindi. Akala ba ninyo na ikina-righteous ninyo na hindi kayo kumakain kasama ng makasalanan? No. Ang totoong nangangailangan ng Diyos ay ang mga umaaming sila ay makasalanan. But then again, importante na makita natin ano ang dahilan bakit ako makasalanan at paano sinolusyonan ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sabi ko kay Kuya Teper kahapon, Kuya Teper, kapag nakakita kayo ng nagpapalaspas, hindi gospel na sabihin niyo na masama yan. No? Huwag niyo silang i-condemn. Hindi sila dapat tumanggap ng condemnation. Pero makatanggap sila ng awa at panalangin because that is the evidence na hindi talaga nauunawaan ng tao ang ginawa ni Jesus. Dahil ang taong totoong nakakaunawa at nag-a-appreciate ng ginawa ni Jesus, magpapasalamat kaysa tayo habang
kahit gaano mo tiisin ang sarili mo, pasakitan at pahirapan, hindi mo na mababayaran ang kasalanan mo dahil bayad na ng dugo ni Jesus. Kaya instead na sabihin, ay masama yan, galit ang Diyos, hindi Sino nagsabing galit ang Diyos? Hindi galit ang Diyos sa mga taong gumagawa nun. Naaawa ang Diyos. Dahil kahit tinapos na ni Kristo, hindi pa rin nila lubusang naunawaan. Ano ang action natin? Pray for them. Instead of receiving condemnation from us, ipanalangin sila. At noon, kung ipapaunawa mo lamang sa kanila, na marinig nila ang mabuting balita, hindi na nila kailangan gawin yun. Kasi nga, ginawa na ni Jesus. Pero hindi galit si Jesus. Hindi galit ang Diyos sa mga gumagawa nun. Naaawa ang Diyos. Dahil hindi nila totoong nakikita yung tinatawag na biyaya. Grace ng Diyos para sila ay mamuhay ng ganap at kasiyasiya at lubos kay Kristo. But then again, and what is the meaning of that? Anong ibig sabihin ng ginagawa ng mga tao na pagtitiis sa kanilang mga sarili? Pagpapaawa ba yun sa Diyos? Hindi. That is idolatry. Ang gumagawa ng mga bagay na iyon ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi nila totoong kilala ang Diyos dahil ang Diyos nila ay ang kanilang mga sarili. Akala kasi natin, yung sinabi sa Exodus na, do not make for yourself an idol, hindi ito nakapatungkol sa tarpaulin, hindi ito nakapatungkol sa bakal, hindi nakapatungkol sa kahoy o semento na hinahaplosan at hinahalik-halikan. Do not make for yourself an idol means, huwag kang gagawa ng mga bagay to please yourself. Hindi nila piniplease ang Diyos sa ganung gawain. Piniplease nila ang kanilang mga sarili. Dahil gusto nilang patunayan na kaya kong hingi ng tawad yung aking kasalanan. At sa pamamaraan ko, patatawarin ako ng Diyos. That is very wrong. Dahil kung yun ang pamantayan para patawarin tayo, hindi na ipapadala ng Diyos si Jesus. Hindi na ipapapako si Kristo. Hindi niya na kailangan pang bumaba at tumanggap ng hatol. Dapat dinirect na lang sa atin. Ang kabayaran, kamatayan. So hindi palaspas, dapat mamatay ka. At dapat hindi ipadala ng Diyos si Jesus. Kaso nga, makasalanan tayo. Kaya kahit mahirapan tayo at mamatay, hindi natin mababayaran ang ating mga kasalanan. We are celebrating linggo ng pagkabuhay. But then again, we don't believe in that. Kasi si Jesus, isang beses lang siyang namatay at palagi na siyang buhay. Hindi na natin binibigyan ng din yung linggo ng pagkabuhay. Every day, Jesus is alive. Even yesterday, alive siya. Kahit pinaniniwalaan na patay si Jesus. Kaya walang kakain ng karne. Puro gulay lang. No? Bawal masugatan. Kasi patay si Jesus. Hindi. Yun yung maling katuruan na patuloy na ini-insist ng mga tao. At kahit ang mga churches na, Christian churches, sinusunod yun. There is no linggo ng pagkabuhay. Isang beses lang si Jesus namatay at sobrang tagal nang nangyari yun. Araw-araw siya ay namumuhay sa ating puso, sa ating isipan. Number 2, sabi dyan, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay sa krus. Hindi ito nabibigyan ng halaga sa bawat church. Ang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Kailangan natin maunawaan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Saan siya namatay? Sa krus ng Kalbaryo. Unang, tinapos ni Jesus, siya ay ipinanganak. Pangalawa, siya ay namatay at muling nabuhay. Lagi nating tatandaan ito. Ang pagkamatay ni Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay ay sa katuparan ng pangako ng Diyos na tinapos na ni Kristo ang lahat ng bagay.
Sabi dyan, sa John na 19:13, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at malagot ang kanyang hininga. Ano yung naganap na? This is it, sabi niya. It is finished. Naganap na ang pinakahihintay ng lahat ng mananampalataya na ang aking pagkamatay ay kamatayan din ng kasalanan ng mundo. Ay ang pagkawala ng totoong kasalanan. Kaya ang totoong kasalanan ay tinapos na ni Kristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kasalanan na iniisip natin ay kasalanan, hindi na yan kasalanan. That is consequential sin na ating ginagawa. No? Kapag tayo nagkasala, physically, we have physical law, pababayaran mo. Pero ang kasalanang tinapos ni Kristo ay ang buhay ng kamatayan. O ang kamatayang walang hanggan, yun ang tinapos ni Kristo. You will never receive death. Dahil tinapos ko na. Ang kailangan nila ay kumapit sa akin. Umangkla tayo doon sa krus ng Kalbaryo kung saan sinolusyonan ni Kristo ang problema at kasalanang hindi natin kayang solusyonan. Kaya siya muli nabuhay. Bakit nabuhay si Jesus? Para patunayan ang kanyang pangako na you will never receive death anymore. Kung papaano akong nabuhay katapos ng 3 araw, ganun din ang mga mangyayari sa inyo. Lahat ng maniniwala at sasampalataya sa akin, daranas ng pisikal na kamatayan, ngunit tatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng tao mamamatay. Lahat tayo ay tatanggap ng kamatayan. Iba-iba man ang pamamaraan. No? Pwedeng mas stroke. Yung iba naman naglalakad lang, nabundol. Yung iba naman na food poison. Ano? Yung iba nag-e-enjoy lang, nagra-rides, naputol yung tali. Maraming way para mamatay ang tao. And it's possible also even the natural death, katandaan. But one thing is for sure. Tinapos na ni Kristo ang kamatayang kinakatakutan. Napalitan na ito ng buhay na walang hanggan. Ano ang tinapos ni Kristo? From the manger to the cross. Tinapos niya ang pagkapanganak sa sabsaban at tinapos niya rin ang kanyang pagkamatay sa krus at siya'y muling nabuhay. Ano ba ang tinapos ni Kristo? Para malubos ang kanyang pagiging Kristo. Para malubos ang kanyang project, no? Yung kanyang proyekto na ibinigay ng Diyos. Meron itong katapusan. Sabi sa number 3, ang kanyang pag-akyat sa langit. Saan sa langit? Sa alapaap, sa ulan? Hindi. Siya ay naluklok sa trono ng Diyos. From the manger to the cross to the throne. Yan ang totoong ginawa at tinapos ni Kristo. Wala nang iba. Kaya ang totoong pinaniniwalaan lang natin kay Jesus, hindi yung mga bagay physically na ginawa ni Jesus. Ngunit makita natin ang pinaka-main point ng kanyang buhay, pagiging Kristo. Jesus na naging Kristo. At nasa katuparan nung siya ay naluklok sa kanan ng Diyos, sa trono ng Diyos. From throne to throne, yun ang labanan. Kaya dapat yung pananampalataya natin bilang isang mananampalataya ni Kristo, hindi
hindi lang siya nananatili sa physical life. Hindi lang sa physical gathering. Hindi lang sa physical evangelism movement. Hindi lang sa physical worship. But, from throne to throne. Yun dapat ang ating pananampalataya. Si Jesus sa manger, si Jesus na napako sa krus, si Jesus na umakyat sa langit at nalunglong sa kanan ng Diyos. Yun ang totoong pananampalataya. Yun din ba ang ating pagtingin kay Jesus? O tinitignan lang talaga natin si Jesus as a healer? Pag may sakit ako, tinitignan ko lang si Jesus as a healer. At kapag walang-wala naman ako, ang nakikita ko lang si Jesus provider. Yun ba ang tingin lang natin kay Jesus? Mula ngayon, baguhin na natin. Hindi lang si Jesus para sa pisikal, kundi para sa trono. No? We might celebrating the Easter Sunday. Pero again, it doesn't matter. We celebrate it or not, hindi na importante. Ang importante, yung pananampalataya natin is nandoon na sa trono ng Diyos. Kasi nandoon si Jesus. Kaya hindi rightful na nag-worry pa rin tayo spiritually. Na tayo nababagabag pa rin sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay nababagabag sa ating pananampalataya, ibig sabihin, hindi ka nakatuon kay Jesus. Kapag nababagabag tayo sa ating pananampalataya, ibig sabihin, hindi mo alam ang tatlong puntong tinapos ni Kristo. Siya ay pinanganak sa sabsaban, namatay sa krus at muling nabuhay, umakyat at lumuklok doon sa trono ng Diyos. Yun ang napaka-importanting content ng pagkakakilala at pag-unawa sa ginawa ni Kristo. Kaya ngayon na lang ang conclusion ng ating pananampalataya. Bakit laging isinisiwalat dyan sa Hebrews 12:2? Bakit laging sinasabi dyan? Ano ang sinasabi dyan? Ituon, 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 ituon. Bakit kailangan natin ituon ang ating pananampalataya kay Jesus? Why? Importante. Hindi tayo tutuon sa mga pisikal na bagay. Bakit laging let's go back to Jesus Christ? Always go back to Jesus. Bakit? Bakit kailangan ituon ko ang aking paningin? Open natin kuya sa Hebrews 12:2. Ano ang sabi diyan? Ituon natin. Lagi natin sinasabi ito. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit? Bakit kailangan kong ituon kay Jesus? Hindi sa rules and regulation. Hindi sa experience mo. Especially hindi sa experience ng tagapagturo. Kay Jesus ang kanyang karanasan. Because Christ's experience is the absolute experience of children of God. At ang ating karanasan kay Kristo? Na tayo ay tumanggap ng kapahingahan at kapayapaan. Bakit kailangan kong ito ng aking paningin kay Jesus? Dahil sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya. Without Jesus Christ, anong faith mo? Without Jesus Christ, ano yung faith mo? Ano yung faith na pwede natin ipagmalaki? Wala. Kaya sa tuwing tayo ay nagpapatotoo, walang pakialam ang Diyos kung ano yung experience mo na dati ganito, ngayon ganito. Walang pakialam ang Diyos yan. Ano ang experience mo kay Kristo? Kung paano mo natagpuan ang kapahingahan at kapayapaan dahil sa salita ng Diyos, that is the best experience of all experiences. Hindi yung dati, mahihain ako, ngayon ang lakas na ng loob. Anong paki ko? Anong pakialam ng Diyos kung dati mahihain ka, ngayon hindi? Anong kinalaman ni Jesus dyan? Hindi dyan napako si Jesus. Napako siya dahil tayo ay makasalanan. Wala tayong pag-asa. Hindi natin naabot ang kalwalhatian ng Diyos at hindi tayo righteous. Yun ang ipinag-testify natin na biyaya ng Diyos. Yun ang tinatanggap ng Diyos. A testimony about Jesus Christ. Hindi ating experiences.
Kaya here in our church, hindi tayo nag-testimony. No? Chismis lang yan. Eh hanggat maaari nga, kung ano man yung experiences mo, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Kung ipag-pray man ito, that is not remembering your past. Instead of remembering your past, it is thanksgiving. Kasi yung past na yun, tinapos na ni Kristo. You don't need to inspire other people because of your experiences. They have to receive salvation because of the gospel that we are preaching about Jesus Christ, who gave His life for us. Yun ang totoong testimony. Kaya nga sabi sa Acts 1 verse 8, you will be my witnesses. Kung meron man tayong i-witness, yung ginawa at tinapos ni Kristo. Hindi yung fasting mo. O kahit saan ka pang theological school nag-aral. Walang pakialam ang Diyos. Totoo bang naunawaan mo si Kristo? Totoo bang nararanasan mo ang tinapos ni Kristo? O ikaw pa rin ang nagpapatotoo sa sarili mo? That is getting glory. Getting God's glory. You're elevating yourself at ang Diyos nandyan lang. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. See? Kung tayo ay nakatuon lamang kay Kristo from the start hanggang end, perfect ang faith na meron ka. Hindi mo na kailangan balikan pa yung mga experiences mo. Kasi ang tao may kanya-kanyang experience. At inaalaw ng Diyos ang mga experiences na yan. Para magpasalamat kay Jesus, ano man yung experiences na meron tayo, we are receiving a free life. God's grace. Biyaya ng Diyos. Even up to this time, ine-enjoy lang natin ang biyaya ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, wala kang part. Para yung free wifi. You got the password. Kahit hindi ka nagbabayad ng monthly fee o monthly payment. That is grace. Na-enjoy mo, nasusulit mo, pero hindi ka nagbabayad. Bakit? Ginarantihan na ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit sa trono ng Diyos? Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. This is the end of our faith. Nagsimula nang siya ay ipinanganak sa sabsaban, na-condemn sa cross, at ngayon, nabigyan ng katuparan sa trono ng Diyos. Yun ang mga bagay na tinapos ni Kristo. Hindi yung hulugan mo sa rent-to-own house. Hindi yung hulugan natin sa sasakyan. Hindi yung kung ano mang hulugan na pinapanalangin mo na makabayad ka. Let's change our minds into the minds of Christ. Ang focus lang ni Kristo ay ang trono ng Diyos. Kaya nga to the point na ibinaba ang kanyang kaharian nung si Kristo ay namuhay sa atin, kasama natin. For our conclusion, ano ang ating conclusion? Come to Jesus and get rest. Pagod na ba tayo sa iba-ibang pananampalataya, iba-ibang katuruan? Tumuon tayo kay Jesus. Isa lang ang sinasabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. And this is the assurance given by Jesus. Anyone who comes to Jesus will have rest. Pero kung pupunta lang tayo sa church at maririnig ang mga bagay according sa sinasabi ng tao, in accordance of the word, mapapagod tayo. In Jesus, there is peace and rest. Kaya wala tayong dapat pangambahan. Ano ang pangamba mo ngayon? What is the greatest pangamba na meron tayo? As a human, meron talaga. Pero sa ating buhay pananampalataya, wala na. Kasi tayo ay nakaangkla na. No? We might receive a judgment, a worldly judgment from the world, but we will never receive judgment from Jesus Christ.
Kasi si Jesus na ang na-condemn. Si Jesus na ang na-judge para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin is laging kumapit doon sa krus. Kung saan tinapos na ni Kristo. Every time na nangangamba ka, feeling mo you are alone, na-stress ka, na-depressed, that is very normal. But always go back to the cross. Kung saan tinapos ni Kristo at muling makikita mo na hindi ko na pala dapat problemahin ang mga bagay nito dahil tinapos na ni Jesus. Ang kanyang pagkabuhay ay ang aking pagkabuhay. At ang kanyang pag-akyat sa langit ay ang aking pag-akyat. Not yet, but already. Naganap na, bagaman hindi pa. Pero hindi pa man, pero naganap na. Yun ang pangako ni Kristo Jesus. Tayo ba'y manalangin? Muli aming Diyos, pinasasalamatan ka namin dahil binigyan mo ng kaliwanagan sa aming buhay pananampalataya na wala talagang para sa amin. Lalong-lalo na sa mundong ito. Ang totoong sumaamin ay ang iyong biyaya na sa pagiging makasalanan, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagiging anak ng dyablo, kami ay naging anak ng Diyos. At walang makababali nito sa totoong pinangakuan ng Diyos at sa mga totoong nagtitiwala kay Jesus bilang Kristo. Nawa sa araw na ito, hindi lang maunawaan namin, ma-enjoy din namin, Panginoon, araw-araw ang mga bagay na tinapos na krus. Sa tinapos niya sa krus, sa sabsaban, at ngayon naluklok sa trono ng Diyos at nagbibigay sa amin ng kapahingahan. And that assurance, hindi ito mapapantayan ng kahit anong fasting, hindi mapapantay ng kahit anong panata at pagpapahirap sa aming sarili. We don't need to prove ourselves because Jesus proved it already. Hindi na namin kailangan pahirapan pang aming mga sarili dahil buhay na ganap, lubos at kasiyasiya ang ibinigay ni Jesus sa amin. Kaya Lord, maraming salamat sa pagkakataon at tunay na maunawaan at ma-enjoy pa namin ang buhay na ibinigay mo kasama si Kristo. Muli, nagpapasalamat kami. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang